Magandang araw mga kakayod, nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ng mga kwento, ganap, buhay-buhay at mga pang-araw-araw na ginagawa ng OFW na sigurado pong mapagkukunan ng bagong kaalaman, aral at mga pamamaraan na magamit ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na nag-a-apply na, yung iba natanggap na at may paalis na rin sa ibang bansa para makapagtrabaho. Mga kakayod, greetings muna tayo sa lahat ng mga OFW saan mang parte ng mundo. Dito po sa may Saudi Arabia at sa lahat po ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na patuloy pong nanonood, sumusubaybay, tumatangkilik at sumusuporta po sa ating bawat vlog. Pag-uusapan lang natin ngayon mga kakayod yung balita na shampoo or 9 na mga OFW ang nakabalik na po sa Pilipinas galing po sa bansang Lebanon. Sila po yung mga OFW na naipit po sa kasalukuyang gera ng Israel at ng grupong Hezbollah na nakabase po sa bansang Lebanon. Based po sa balita, lulan po yung siyam na OFW sa Saudi Airlines number SB862 na dumating po sa NAIA Terminal 1 sa may Pasay City Metro Manila kahapon po October 12, 2024 at sinalubong po sila ni DMW Secretary Hans Leo G. Kakdak para po personal na makita niya yung sitwasyon ng siyam na OFW at mabigyan po niya ng mga tulong at mga pangungumusta. Mga kakayod, speaking of tulong, nagbigay po yung Department of Migrant Worker ng 75,000. Yung OWA nagbigay din ng 75,000 pesos at saka yung DSWD nagbigay ng 20,000 pesos. In total, nakatanggap po ang bawat isang OFW ng 170,000 pesos bilang tulong, suporta po para maibalik po sa normal yung kanilang mga buhay-buhay. Halimbawa po, nawalan sila ng trabaho, so wala po silang kikitain sa susunod na mga buwan hanggat hindi po sila makabalik sa trabaho dito sa ibang bansa or hindi po sila magkaroon ng trabaho dyan sa Pilipinas. Kaya malaking tulong po yung 170,000 sa bawat isang OFW at sana magamit nila yan sa maayos, makapagtayo sila ng sariling negosyo at kung hindi man, hindi maubos hanggat hindi pa sila makapagtrabaho ulit dito sa ibang bansa. At nag-offer din mga kakayod ang TESDA ng free trainings po sa siyam na OFW na naipit po sa gera sa Lebanon na nakauwi kahapon. If ever anong gustong trainings yung kanilang makuha or gustong masanayan doon sa TESDA. Mga kakayod, yung siyam na nakauwi kahapon, part po sila ng 442 total OFWs na kailangan na mapauwi galing doon sa Lebanon para po mailigtas yung kanilang buhay at wala pong mga posibleng kapahamakan na mangyari sa kanila. Mga kakayod, ipakita natin yung post ng OWA
pati yung mga pictures sa nasabi nating pagsundo dun sa airport para po legit at saka meron po talagang katotohanan yung ating mga binabalita at saka binabahagi po sa ating mga kakayod na OFW at sa mga baguhan na papaalis pa lang papunta po dito sa ibang bansa para may information na po sila kung ano yung kanilang mga matatanggap if ever na mapasok sila sa ganitong kalagayan na maipit sila sa giyera, at saka alam na rin nila kung gaano sila ka protected at saka kaalaga ng mga agencies ng Philippine government na may concern po sa OFW. Kung meron ka pong mga masabi mga kakayod, meron kang maibahagi o maidagdag sa ating napag-usapan, please comment po sa baba para makita natin, ma-recognize ka po at makapagbigay ka po ng bagong kaalaman sa ating mga viewers, lalo na po sa mga baguhang OFW. Kung bago ka man po sa ating channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para lagi ka pong updated sa mga bagong videos na i-upload natin at suporta na rin po sa ating channel. Mga kakayod, alam natin na yung trauma, yung pangamba, yung pagkaroon ng walang kasiguraduhan sa iyong buhay pag ikaw yung nandun sa sitwasyon at saka lugar na nagkaroon ng giyera, hindi po madali yan sa part ng isang OFW dahil una, iniisip niya yung kanyang pamilya sa Pilipinas. Pangalawa, nangangamba siya na pag uwi niya wala siyang pera dahil every month siyang nagpapadala para sa pamilya. Kaya itong ginawa ng Philippine government, lalo na sa DMW or Department of Migrant Workers, sa OWA, sa DSWD at saka sa TESDA, malaki po itong pagpawi ng mga negative na iniisip ng OFW dahil po sa kanyang pangamba na maghirap siya at magkaroon ng problema pag uwi sa Pilipinas. Maraming salamat po sa pagtulong sa mga OFW. At sana sa part din ng mga OFW magamit ng maayos ang pera, hindi masayang, at saka maipakita din natin sa government na yung binigay nila sa atin na tulong nagbunga po ng kaayusan at saka kaginhawaan ng ating pamilya sa pag-uwi natin, dahil biktima po tayo ng karahasan na wala po yung may gusto at ginawa lang po ng mga grupo o tao na may mga pansariling interes. Mga kakayod, ang buhay po ng OFW ay minsan naiipit sa gulo, nagbuwis ng buhay dahil sa serbisyo sa amo, at lagi pong nakatulong sa gobyerno sa pamamagitan po ng remittances every month na pinapadala natin sa pamilya na meron pong percentage na mapunta po sa ating pamahalaan para po sa ating ekonomiya. Sa tulong po ng iba't ibang government agencies ng Pilipinas, na ipakita po nila na mahalaga pa rin tayo sa kanila. Kung nandyan man tayo sa mga lugar ngayon na nagkaroon ng digmaan, nagkaroon ng mga internal problems, mag-ingat po tayo, magdasal, isipte ang sarili, at if ever kung lumala yung sitwasyon, mag-report na po tayo sa mga embassies para mapunta po tayo sa mga safety shelters at makauwi po tayo sa ating bayang Pilipinas na nandun po nag-aantay ang ating pamilya. Maraming salamat po.